Guys, welcome back once again. Advice for today's is mapalad kayong mahabagin pagkat kahahabagan kayo ng ating Diyos. So kung ikaw isang mahabagin, maunawain, at ang loob mo talaga ay konting ano lang, alam mo na yung naaawa ka sa tao na yung puso mo parang gusto mong tumulong o dumamay sa isang kapwa-tao na alam mo na nangangailangan ng tulong. Tulad na lang po halimbawa, no? Meron tayong kaibigan ng kapwa-tao na namatayan, inubos sa sakuna ng bagyo, halos siya na lang natira, di ba? Nakakahabag yun, di ba? Nakakaawa, di ba? Gusto natin siyang tulungan. Kahit sa konting pamamaraan lamang ng ating abot ng pera natin. So, ganito po yan, marami pong kaso sa iba't ibang para maging isa kang taong may kababaang loob. Ganito po yan eh. Ang tao kasi, kapag nakikita niya yung tao at naaawa siya, doon na po sumisibol yung pagka mahabagi niya at maunawain niya. Kapag ang tao nahahabag sa tao niya at naaawa, ito'y nahabag naaawa to eh. Ay ito'y mayroon talagang mga Diyos na kinikilala. Ito yung mga nananampalataya at nananalig sa ating mga Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kapag ang tao nakikita niya na walang-wala, na kailangan ng tulong, tinutulungan niya to. Wala siyang iniisip na kung ano-ano pa na isipin niya, ay ito ganyan-ganyan, di. Talagang kusa siyang tumutulong kasi nga nahahabag siya dun sa tao. Kapag ang isang tao nahahabag sa kapwa niya tao, kahahabagan ka rin ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit, lalong-lalo na si Papa Jesus Christ at Diyos Espiritu Santo. Kapag ikaw isang taong mahabagin, tumutulong unconditionally na walang hinihinging kapalit, tumutulong ka kahit anong pa man ibigay mo, naabot ng iyong makakaya, tumutulong ka, di ba? Kasi isa kang mahabagin tao. Ito kasi mga tao na to, may takot to sa Diyos. May takot silang gumawa ng masama. Hindi sila gumagawa ng masama. Puro kabutihan lang. Ang iniisip lang nila ay tumulong doon sa mga taong alam nila kailangan ng tulong. Kapag kayo nakakita kayo ng kapwa-tao nyo nang nanghihingi sa inyo, bigay nyo. Wag na kayong magdalawang isip na, ay baka ipang ano pa yan, adik, ay baka pang sugal pa. Hindi. Bahala na ang Diyos kung anong gagawin nila doon sa pera. Kunyari, binigyan mo sila tapos ang Diyos na ang bahala doon. Kunyari, sinugal, pinang-solvent, pinang-adik, ay yung Diyos na mapaparusa sa kanila. Basta tumulong ka lang sa abot na kakaya mo. Malaki man katawan yan, mapayat, may sakit, wala man yan sakit. O basta tulungan natin lahat na nangangailangan ng tulong. Kapag ang kapwa natin nangangailangan ng tulong, nanghihingi ng tubig, walang pagkain, hospital, may sakit, malaking problema, may sakit sa pag-iisip, basta kung ano, maraming problema. Kung meron tayong mga ganong kilalang tao, tumulong po tayo sa abot natin makakaya. Kung wala ka man pera, kung ang kaibigan mo naman ay may problema, ano ba to? Problema sa, alam mo na yung kailangan payuhan, ganyan, advice. Mag-advise po tayo. Payuhan natin sila para gumaan yung dibdib nila, di ba? Yan, may mga kaibigan kayo may problema sa pamilya, nag-iwalay, nagloko yung asawa, may mga utang, may treat sa kanila, yung inaano sila, binablackmail sila, ganun ba? So, yung gagawin lang po natin, adviseayan natin sila sa pamamagitan ng pag-advise natin emotionally. O kung may sapat tayong pera, tulungan natin sila, yung mga nangailangan ng tulong, walang pambili bigas, ulam, gamot, maraming utang, ganyan. Pautangin natin 3 times. Pero pag hindi nagbayad, huwag na natin pautangin. Minsan tuturo din tayo na leksyon para sa mga taong abusado. Pero ikaw na taong mahabagin, tumulong ka lang sa abot ng iyong makakaya kung alam mong nararapat at nakakatulong ka sa ating kapwa-tao. Kaya ikaw, habang maaga pa, magbago ka na po, habang may pagkakataon ka pa. Baguhin mo na po yung mga mali mong gawa, pumunta mo lang po tayo sa matuwid na daan o sa matuwid na landas. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.